balikan kung kailan itinuro. Kaya pala, hindi masasagutan, wala nung siya'y diskasin ang topic. So, kailan siya a-attend? Kailan kaya a-attend tong 6 na ito? Sa second time round na mag-integral. That's why I want the list. Okay. So, that is plotting of points. R theta. Mag-plot pa tayo para bihasa. Meron kang R na 2 at may theta ka na pi. So, we know very well na ang pi ay 180. Nandito siya. Nandito siya, pi. Tapos, ang ating R ay 2. So, 1, 2. Yan. Yung blue na yan yung iyong 2 pi. And then, meron kang another point na 1, 3 pi over 4. So, patatlong pi over 4. Alam mong ang pi over 4 ay 45 degrees. Kasi yun yung 180 na hinati sa 4 na congruent parts, yun ay 45. Ariga ang 180, hahatiin ng 4. Unang 4, yan, sususunin mo lang yung corners ng grid, no? So, pi over 4 yan. Unang pi over 4. Padalawang pi over 4 na pag nireduce sa lowest terms ay pi over 2, yung 90. Kasi 45 plus 45, 90. Patatlong pi over 4. So, susunin ko uli aring corners ng grid. So, ito na ang ating napahaba. So, ito na ang ating patatlong 45 degrees. So, 3 pi over 4. Alisin ko na rin. Na kung sa degrees, siya ay 45 degrees na tatlo, 135 degrees. So, ito na yon. Then, dyan ako bibilang ng 1. Ayan. Diyan ako bibilang ng 1. Gawin nating red. So, ari ay red. No? So, simple. No? Very basic. Pang grade 1. Paano naman po, ma'am, pag naging negative ang theta? Positive ang R, negative ang theta. Magbigay tayo ng example. Ang R ay 2, ang theta ay negative pi over 2. I-rotate ko muna siya dito. Alam mo na ang negative theta ay rotated ng clockwise. So, narito ang pi over 2 na negative. So, narito yung ating theta. Narito sa ray na yan. Diyan ako bibilang ng 2. Okay? So, ari ay 2. Ito yun. Huh? Isa pa. Meron tayong theta na R na 1. Meron kang theta na negative pi over 3. I-rotate mo muna siya. Unang 60 degrees. Rotated clockwise. So, magtitira ako din ng 30. Yan. Kunwari ito'y 30. Ang tira, natural, ari ang aking 60. First 60 ko siya. Pero rotated clockwise, negative pi over 3.
Diyan ngayon ako, bibilang ng R na 1. O, ipa-plot natin, 1, negative pi over 3. Paano naman po, ma'am, pagka negative ang R? Negative ang R, positive ang theta. Magbigay tayo ng example, negative 2, positive theta. Yan. I-locate mo muna siya dyan sa pi over 4. Pi over 4 is here, which is 45 degrees. Na negative ito, pupunta ka sa opposite nitong ray na to. So, gagamit ka ng straight edge. Kaya dapat yari na ang polar grid na may concentric circles. Tapos pagka downloaded, may mga guhit na yan. Since ang akin ay wala, magpo-prolong ako using my straight edge. Ari siya on the other side of the quadrant. Katapat niya yung third quadrant. Narito ang aking negative 2. Pi over 4, negative 2. Kapag ka negative ang R, you are going to go to the opposite ray nung iyong sadyang theta. Isa pa. Negative ang R, positive ang theta. Positive ang theta, ari mo na ang hahanapin mo, ito yon, nasa 180 degrees ka, negative ang R. Since narito ka, pupunta ka din kasi yun ang ka-opposite. Bilang ka ng 3. So, ito siya. Can you follow up to this step? Ma'am, paano naman pag both negative? Negative na po ang R, negative pa rin ang theta. Magbigay ng example. Negative 2, negative 5 pi over 6. Palimang pi over 6 rotated clockwise. Ang pi over 6 ay 30. May 3 ka dito sa fourth quadrant. Ang palima ay 3, 4, 5. 30. Magtitira lang ako din ng 30. Ito ang tira kong 30. Ito. Kaya narinig ngayon sa ray na ito ang aking negative 5 pi over 6. Nalocate mo na ito. Since negative ito, pupunta ako sa kanyang opposite ray. Ang opposite ray nito, yung 30 dini. Yung 30 dini sa kabila. Tuwid dapat yan. No? Hindi lamang sukat arena 30. Okay. So, bibilang ako ng 2. Okay. We can verify that using the polar grid in our Desmos. Let's try to give the point, no? Unang mga point natin, ano nga? Ayan. Negative 2, negative 5 pi over 6. Negative 2, negative 2, negative 5 pi over 6. Okay. Yun, naroon siya sa third quadrant. Teka, saan given natin?
negative 5 pi over 6, negative 5 pi over 6, negative 2 ang R. Yung blue, aalisin ko are ha. Aalisin ko are, nakakalito yun. So ito yon, negative 2, negative 5 pi over 6. Pumunta siya sa first quadrant. Nakita? Hello? Nakita, class? Can you see my screen? Hello? O1? O5? Am I still sharing my screen? Yes po. Ay, may mag-join. Mortera and Castillo. Okay. Another point that we're going to plot in the polar grid to verify na yun nga siya. Negative 3 pi. Plinat natin siya dito, no? So, negative 3, another point. Negative 3 and pi. First quantity. Okay? Yung green point pumunta sa positive x-axis. Kasi negative nga ang 3 mo. Marunong na ng plotting, ha? Na-verify na by the polar grid. Punta tayo sa pagre-rename. Sa renaming, yung isang r theta, marami siyang equivalent point na po pwede mong itawag. Unlike dito, itong 3,5, 3,5 lang talaga to. Wala nang ibang tawag dito sa point na to, kundi 3,5. So, unlike our Cartesian point, sa ating polar point, marami kang pwedeng itawag. Bigyan nga ako ng value nito. Kayo ngayon ang magbibigay sa akin ng value. Any value for r theta. Anybody? Trisha. Trisha May. Give me r theta. Any 2 value for r2? Pi over 6 po. Pi over 6. Okay? So, kung ipa-plot mo siya, nasa 30 degrees siya, tapos nasa padalawang concentric circle siya. Diba? So, bukod dito, meron ka pang pwedeng itawag dun sa point na yun. Una, pwede kang mag-add ng pi sa iyong theta. Ang theta mo ay pi over 6. Adding pi gives pi plus pi over 6. Get the LCD, kasi mag-a-add ka, we have 6. Then this is 6 pi plus pi. This becomes 7 pi over 6. I-plot mo ngayon ang r theta mo na ang theta ay 7 pi over 6. What are you going to do with your r? Para siya ay pumunta pa rin dito. Kung titingnan mo, ang iyong polar grid, 7 pi over 7 over 6. Are you going to retain your 2? Or
or you go on the opposite, na inenegate mo ang 2 para pumunta sa first quadrant. Tama? Ang given ni Tricia na point ay 2, di ko ilalagay. Tapos na naman yung example na yun. 2 pi over 6. Pi over 6. O, pumatong na siya dun sa violet kanina. Kasi iisa silang point. Tapos, tingnan ninyo sa kanyang coordinate, iisa. Check mo lang tong label. Diba? Aalsin ko yung blue tapos na yung example na yan. Nakita? Parehas? Hello? Nakita, class? Yung green na point, yun yung original na binigay ni Tricia. 2 pi over 6. So, 30 degrees siya. Tapos, nasa second concentric circle. Nag-add tayo ng theta. Ang lumabas na angle na bago ay 7 pi over 6. Sa 7 pi over 6, para mag-fall din siya sa ating ray na yan, pupunta ka on the opposite. Inenegate mo ang 2. Dahil ang 7 pi over 6 magpo-fall saan? Diba third quadrant? Unang pi over 6, padalawa, patatlo, paapat, palima, paanim, papito. Nasa third quadrant siya. So, para siya maging equivalent point nung 2 pi over 6, inenegate mo ang r. Gagawin mong negative 2. Can you follow? Hello? Negative 2. Another way of renaming is by subtracting pi to theta. Yan. Subtracting pi to theta is original mong theta ay pi over 6. Subtract by pi. This is 6. This is pi. This is 6 pi. This is negative 5 pi over 6. Nakarotate ka ng clockwise. Palimang pi over 6. So, magpo-fall siya sa third quadrant. So, para uli siya pumunta sa first quadrant mo, inenegate mo uli ang R. Can you follow? Hello? Yes po. Yes po. So, anong napansin? Pag pi ang ini-add or sinubtract, nagne-negate ka ng R. Tingnan mo pagka 2 pi ang involved. At 2 pi to theta. Originally, our theta is pi over 6. Mag-add tayo ng 2 pi. By the LCD, this is 6. This is pi. This is 12 pi. All in all, that is 13 pi over 6. Diba yung ating unit circle? Ang pi over 6 ay 30. May tatlo dito, may tatlo dito, may tatlo dito, may tatlo dito. Di 12 na yan. Sa pa 13, andito siya sa first quadrant. So, ipa-plot mo siya with your
angle theta as pi over 6, hindi mo na iibuin ang r mo. 2 na rin kasi magfo-fall siya sa first quadrant eh. Let's try to plot. Yung padalawa kanina na point ay ano nga yun? Ninegate ang 2, tapos ang nangyari sa theta ay negative 5 pi over 6. Negative 5 pi over 6. So, yung point ay naging itim kasi iisang point sila eh. Tapos yung kagagawa natin, nag-add tayo ng 2 pi. Ang R hindi natin binago. 2 pa rin. Tapos, nung mag-add ng 2 pi, ang bagong theta ay naging 13 pi over 6. So, dun uli siya nag-fall. Yung itim na point kanina naging red kasi iisa uli siya. Kung ibibigay uli si XY value, pare-parehas. Ano? So, nag-add ng 2 pi, paano man pag nag-subtract ng 2 pi, what will happen? Subtract 2 pi to theta. Originally, theta is pi over 6. Subtract by 2 pi. So that is 6. This is pi minus 12 pi. And this is negative 11 pi over 6. Rotating negative theta clockwise. Dito, negative 3. Another negative 3, negative 6, negative 9 pi over 6. 10, 11, naroon uli. Negative 11 pi over 6. Hindi mo na uli papaltan ang R. Naka-2 pa rin siya. Kaya lang, ang iyong theta ay negative 11 pi over 6. So, for the last equivalent point that we're going to plot, we may say that a point r theta, which is 2, wala kang iibuin sa r mo, pero ang theta mo ay negative 11 pi, over 6 will coincide the same point and the same coordinate. No? 2, negative 11 pi over 6. Kaya siya infinite, ang ini-add natin at sinubtract ay pi at 2 pi. When you go to 3 pi, add 3 pi, subtract 3 pi, add 4 pi, subtract 4 pi, and so on. Kaya siya infinite number of equivalent points. Iikot ka lang ng iikot sa iyong unit circle para marating mo yung lalabas na bagong theta. No? So that is renaming equivalent points to the given points r theta. Let's proceed to conversion. Sa conversion, you will be given xy, you will convert that to r theta. And vice versa. When you are given r theta, you can convert that to xy. Magsisimula yun lagi sa angle in standard position na nakadraw sa xy plane
And we're going to have our ray with an angle subtended theta. Drawing a perpendicular drop which will complete the triangle and which makes 90 degrees with the x-axis. Nabitaw kong pencil, wait. Okay? Ayan. This is distance x, this is distance y, and this is r. So we use the variables x, y, and r. By the SOHCAHTOA, in terms of theta, the sine of that theta is the ratio between opposite over the hypotenuse. For cosine of that angle theta, that is adjacent side over the hypotenuse. By cross products, we say that y is equal to r sine theta and x is equal to r cosine theta. So ito ang ating gagamitin para mag-convert papunta sa xy. Ayan. Pwede mo siyang ma-counter-check by the Pythagorean. Sabi ng Pythagorean, the sum of the squares of the two legs of a right triangle is equal to the square of the hypotenuse. This is your x, and this is your x. That x is equal to this one. R cosine theta. Square it. Kasi ayun, naka-square. Plus, take your y. This is your y. And that y is equal to this. R sine theta. Square it also. Equate it to the right side r square. Simplify. Square r square cosine theta plus square r square sine theta. Equate it to the right side. Take r squared as a common monomial factor. Divide each term by the common monomial factor. The quotient is cosine squared theta plus this divided by this. The quotient is sine squared theta. Bring down the right side. You know by identity that is equal to 1. 1 multiplied by r squared checks the right side, which is also r squared. So, how will you get theta? So, para sa iyong r, teka muna, para sa r, pag hinahanap ang r, gamitin mo lang ito. No? R is equal to the square root of x squared plus y squared. Gagamitin natin yan sa conversion mamaya. What about theta? Dividing your y over x says that your y is equal to r sine theta. The denominator is x and x is equal to r cosine theta. Cancel your r in the numerator and in the denominator. What results is sine over cosine. And dividing sine over cosine, we can express it by tangent theta. No? Kaya nag-equate na ngayon ito. Sabi natin, tangent theta is equal to y over x. Solving for theta, theta is equal to dr tan y over x. Other way of saying it is theta is equal to arc tan y over x. Para malaman ang theta, ang tanong sa sarili, ano yung angle na may tangent na y over x?
Ganun yun. Mabibigyan ka ng value ng theta mo. Huh? Okay. So, in order to use those boxed equation, let's try to have illustrative examples. Number 1. We're given our theta. We can convert this to xy. Convert negative 4 2 pi over 3 into xy. Pwedeng sabihin into Cartesian point. Ayan. So, una muna, may r ka. May theta ka. No? Dadalhin mo siya dito. Kasasabi pa natin kanina na pag sinolve yung x, use r cosine theta. Ayun o. X is equal to r cosine theta. Substitute. Your r is negative 4. Substitute theta multiplied by cosine theta, which is 2 pi over 3. You are asked the value of cosine 2 pi over 3. Padalawang pi over 3. So, ang dali-dali mo yung iguhit ng lapis mo sa iyong papel. Padalawang pi over 3. Ang isang pi over 3 ay 60. So, padalawang 60 pala yun, ma'am. So, magtitira lang ako din ng 30. Ito ang aking unang pi over 3. Kung may 30 dito at may 30 dito, edi may another 60 ako din eh. Halimbawa, napahaba lang. Ayan. Ito yung aking padalawang pi over 3. Nasa degrees, 120 degrees, 60 plus 60. So, ito yung theta mo. Yan ang theta mo. Yan. Pero, kukunin mo ang value nito by using a reference triangle. Magbababa ka dito ng perpendicular drop. Right angle siya dito. Yan. Para malaman mo ang sukat nito, sukat nito at na yan, mag-draw ka sa isip mo ng equilateral triangle of side 2. So, nakaganyan na yan sa isip mo. Of side 2. So, ito pala ma'am yung 2. Ito kalahati nung 2. Natural, ito, square root of 3. Pero take regard of the origin. Kumaliwa siya. Negative. Ito, pataas. Positive pa rin yan. Ito will never be negative kasi naka-hypotenuse ka. Ngayon, cosine function by the SOHCAHTOA. So, yung cosine ng angle ng theta mo na 120 degrees equals sa adjacent side. Ito kasi ang reference angle mo. Ito ang reference triangle mo. At ito ang reference angle mo. Adjacent to theta is this one. Adjacent, negative 1. Hypotenuse is this one. Ayan. Kaya pag prines sa calcu, makiki-verify kung tama. Cosine 120 is negative 1/2. Tama? Tama po. Tama. So, ito siya. Negative 1/2.
masosolve mo na ang x mo. Ang x mo ay i-multiply mo ito dito. Multiplying negative times negative, positive na siya. This is the same as dividing 4 by 2. So your x is equal to 2. May x ka na. So y na lang ang kulang. Sa y, gagamit ka ng equation na y is equal to r sine theta. Substitute, this is negative 4 multiplied by sine theta, and theta is the same to be 2 pi over 3. And then give the value of sine 2 pi over 3 using the same figure. We have the sine. So the sine of that angle na hinahanap is opposite. Opposite nitong theta ay 3 over the hypotenuse. Yan. So, any expect mo na negative ang sagot, pag minultiply mo yan, para kang nag-divide nito, kaya ang value ng y mo ay negative 2 the square root of 3. Y yan. Kung ide-decimal mo yan, negative 2 multiplied by, ang square root of 3 ay 1.732 approximately. Kaya, paki-multiply, 2 multiplied by, nasa na calculate naman, 2 multiplied by 1.732. Verify mo muna, square root of 3. Tama. I-multiply mo siya sa 2. So, siya ay negative 3.464 sa 3 digits. Huh? Kasi 1 na naman ang kasunod. So, negative 3.464. Okay? Pwede mo siyang i-verify sa iyong polar grid para makita mo siya. Ano ang given point? Negative 425 over 10. Alisin ko na to. Negative 4. This is negative 4. 2 pi over 3. Ayan. Tama ang ating x, positive 2, di ba? Tama ang ating y, negative 3.464. Can you follow? That's how we convert a polar point r theta into xy. Let's do the reverse. We will be given an xy. May nagpapa-add po sa May call. nagpapa-add. Anong oras na? 12:48 na. Sino yan? Ba't nga ngayon yan? O ba't nawala? Bakit nawala? Message ko lang po. Ay, arena. Blanca Flor. JP, bakit naman nga ngayon? Nako. Hindi ko na uulitin yung sinabi ko. Diyos ko po. Sa dami nun. Okay, let's do the other way round. We will be given xy. Convert xy. Your xy is negative 1, negative 1. Convert it into r theta. Okay. Naka-xy ka, no? Dadalhin mo siya sa r theta. May formula ka kanina na sa pagkuha ng r, you just have to use this formula. X squared plus y squared. R is equal to the square root of x squared plus y squared. Galing siya sa Pythagorean.
No? Substitute. Your x is negative 1. Your x is negative 1. Raise it to the second power. Your y is negative 1. Raise it to the second power also. Simplify. This will become positive, and this will also become positive. Take the sum. That will be 2 under the radical sign. So this is your r, square root of 2. What about theta? Sabi natin, ang theta ay masosolve by taking the arc tan y over x. Substitute arc tan y over x. Simplify arc tan negative, divide negative, positive na. Yan. Para malaman ang theta, anong itatanong sa sarili? Anong angle yung may tangent na 1? Alam mo na yung angle na may tangent na 1 ay 45 degrees. No? Kung sa radian, siya ay pi over 4. Kasi ito yun eh. Susunsunin natin yung corners ng ating grid, di ba? Para makuha natin yung ray ng 45 degrees. Yan yung iyong 45 degrees. Saan ka man mag-draw ng perpendicular drop, forming a right triangle wherein this is the right angle, ang x distance mo ay equal sa y distance. Diba? Pag dini naman ako magdodraw ng perpendicular drop, para ito ay maging right angle din, for me to draw a right triangle, yung haba ng aking y ay same as sa haba ng aking x. Kaya i-divide mo man yung y over x laging 1. Kasi sa pi over 4 or 45 degrees, equal ang legs na dalawa ng right triangle. Kasi kung 90 ito at equal ang legs, equal din are. Equal din dapat are. Alisin ko na. Yan. Equal din dapat siya. 45 din dapat ito. Huh? Kasi equal yung sides eh. Equal din ang opposite angles nila. Kaya sure ka na ang iyong theta ay 45 degrees. Nasa na yun? I-undo ko lang. Okay, at din ako maglalagay ng isa na lang. Okay? This is our y, this is our x, this is our r. And this is the subtended angle theta, pi over 4 or 45 degrees. Okay. So, your r theta now is square root of 2. But take note, negative 1 is found in quadrant 3. Your theta of pi over 4 is found in quadrant 1. Ano ngayon ang gagawin mo sa iyong theta? Ano ngayon ang gagawin mo sa iyong theta? A-applyan mo siya nito. Yan. Yung renaming. Subukan mo to kung tatama. From theta of pi over 4, you add pi.
LCD, this is pi, this is 4 pi. Take the sum, that is 5 pi over 4. Yung 5 pi over 4 ba ay equal dito sa ating third quadrant na point? Kasi nasa third quadrant to. 5 pi over 4. Unang pi over 4. Padalawang pi over 4 or pi over 2. Tama, ano? Sa 90. Patatlong pi over 4. Paapat na pi over 4 when reduced to lowest term is pi. Tama ang pi sa 180. Palimang pi over 4. Susunsunin lang natin yung corners ng grid. Tapos magkukunik na yan dyan. Ito na yung ating palimang pi over 4. So, andito ngayon ang ating theta. Kaya ang ipapares mong theta ay hindi ito, kundi array. 5 pi over 4. Let's verify that using our Desmos. The given point is point P, whose R is square root of 2, and whose theta is yung una mo nang nating nakuha, pi over 4. Wala siya sa third quadrant. Ikaw ay mag-co-convert ng negative 1 sa r theta. Sala siya, no? Wala siya sa third quadrant. Pero pag ginawa mo itong 5 pi over 4, pumunta na siya sa tamang quadrant na third quadrant. Tama rin yung xy niya. Ayun. Can you follow? Can you follow, class? Hello? Nasusundan? Yes po. So, ganun ang gagawin nyo. Once na nag-convert from r theta to xy and vice versa, you can counter-check that by plotting it using your polar grids. Kung walang internet, use the printout polar grid. Kung may internet, use Desmos or any app na kayo ay sanay. Ano? So, with the app, pwede mo siyang malaro, no? Paltan si R, gawin siyang positive, gawin siyang negative, paltan si theta, add theta, minus pi, add pi, minus 2 pi, add 2 pi, malalaro nyo siya. Nakikita nyo kung saan siya nagpo-fall. Huh? Okay. So aside from conversion of one polar point to another polar point to xy and vice versa, we can also convert polar equations to Cartesian equations. No? Conversion on Cartesian equation to polar equation and vice versa. Meaning to say, pwede kang mabigyan ng polar equation, i-convert mo naman siya sa rectangular Cartesian equation. No? Say for example, we have r is equal to negative 8 cosine theta. Para ma-convert siya sa Cartesian, dapat mawala yung r, mawala yung cosine theta. May
substitute ka. Kasi sabi mo, ang R equal sa ano nga ang R? Ang R ay equal sa, or bago mo gawin yun, para may equal value ka dito, mag-multiply ka both sides by, i-rewrite ko muna, R is equal to negative 8 cosine theta. Ito mismo ang given ha, hindi ko ginalaw ang given. Kinopya ko muna, then magmo-multiply tayo both sides by R. Both sides. Multiplying, this will become R squared. Then, sa right side, magkakaroon ka ng negative 8R cosine theta. Alam mo na ang iyong R cosine theta ay may pang-substitute ka na X. Diba? And then, bring down negative 8. Tapos, yung R squared, alam mong equal siya sa X squared plus Y squared. Kaya with this, X squared plus Y squared is equal to negative 8X. Okay na siya as an answer. Napansin mo, wala siya sa choices. Yung pala, sinimplify pa uli. Pinagdais yung dalawang terms na may X, lumiba ng equal sign, naging positive, ibinaba si Y squared, ini-equate sa 0. Then, nag-perform ng completing. Sa pag-perform ng completing, kukunin mo ang kalahati nito, di ba? Ang kalahati niya ay 4. Tapos, in-square, 16. Nag-add ng 16, nag-subtract ng 16. Ginawa ay x squared plus 8x, nag-add ng 16, ibinaba si y squared, nag-subtract ng 16. Ito ngayon ay equal pa rin dito. Kasi pwede mo itong makancel, oh. Positive 16 and negative 16. Bumalik siya dyan. No? Okay. So, wala pa rin sa choices. Yung pala, in-express ito by a binomial, perfect square trinomial siya. In-express na square ng binomial. Tapos, ibinaba si y squared, trinanspose ito sa kanan. Naging positive. Tapos, ini-express ang kanan as 4 squared. Ito ngayon yung nasa sa choices. Dahil siya ay equation of a circle with R being equal to 4. Kasi R squared, X squared, plus Y squared equals R squared. So, ito yung radius. Tapos, ito, ini-equate sa 0, sinolve ang X, negative 4. Tapos, wala ka naman dyang masosolve na Y, 0. Ito ngayon yung center. Yung palang equation na ito at ito ay iisa. Equation of a circle with radius 4 whose center is negative 4, 0. Na ito yung equation. O kaya ito. You can verify that using also an app, but this time we will be using the math way. So our equation is, ano nga? Ano nga yun? Our equation is R is equal to negative 8 cosine theta.
R is equal to negative 8 cosine theta. Ayan. Yan ang given natin, ano? Then, we ask for the graph. Ayan. Siya ay circle na ang center ay nasa negative 4, 0. Kita? Kita sa circle? Ang center niya nasa negative 4, 0 na may radius na 4. Hello? Can you see the graph? Yes po. Opo. So, nagsisimula na akong magpakita sa inyo ng polar curve. Isa siya sa polar curve, no? Malalaro nyo din siya in a way na naka-negative ang cosine kasi may kinalaman yung cosine sa x, naka-negative siya, kaya ang graph pumunta sa negative x-axis. Once na siya ay positive, let's try to sabihin na natin, navigate natin na siya ay positive. Ganun pa rin siya, nasa x-axis pa rin siya, kaya lang, ang punta niya sa papunta sa positive x-axis. Equation pa rin siya ng, graph pa rin siya ng circle whose center this time is at positive 4, 0. Radius pa rin is 4. Since may kinalaman ang ating sign sa y, pag pinaltan ko ito ng sine function, at i-retain natin muna siyang positive, mamaya natin siya gawing negative, ang punta niya ay sa papunta sa taas na y-axis kasi positive. Equation, graph pa rin siya ng circle of radius 4, but this time the center is at 0, positive 4 kasi nasa taas. No? And then, let's try to make this negative. Bababa siya down to the negative y-axis. So, patikim yan sa polar curve. Pwede mong kunin ang area enclosed by that circle. No? I-discuss natin. Okay? So, ang topic natin ay nagko-convert tayo. Kinounter-check lang natin by the graph. Ano, may magpapa-admit ba? Wala naman. Sino yung nag-a-unmute? Let's proceed to the next conversion. This time, we will be given with a Cartesian equation, convert it to polar equation. No? Number 2. Convert 2x minus 5x cubed is equal to 1 plus x1 to polar equation. Ang iiwasan mo naman dito para marating mo are ay yung mga x, dapat mawala yan. At dapat ang laman ng equation mo sa final answer, pwede kang may r, pwede kang may sin theta, pwede kang may cosine theta. Kaya mo yung gawin kasi alam mong ang x ay pwede mong substitutean ng r cosine theta. Minus 5, may x ka uli na r cosine theta. But, raise that to the third power. Sa right side, may constant kang 1. Then, may product ka ng xy. So, product yun ng r cosine theta at r sine theta. Then, simplify. Product. Raise muna sa cube, saka i-product.
Ayan. Bring down 1. Separate term siya din sa product na are. Pwede mo ring i-product. Then, product pa uli ng cosine at sine. From that, wala ka nang pwedeng i-combine. Magkakaibang terms sila. No? Wala ka ng x, wala ka ng y. Naka-polar equation ka na. And that is enough. No? Pwede mo na siyang gawing final answer. Kasi ito hindi mo mako-combine din eh. No? Ibang term siya. Naka-squared ang r din eh. Naka-cube din eh. Tapos, dine cosine cube, are product ng sine and cosine. Are, naka first degree ang R. So, final answer na siya. Yan na ang iyong polar equation. So, madali lang, no? Gamitin nyo lang yung mga nakabox nating pampalit sa polar equation at pampalit sa Cartesian equation. Next, we will be taking the types of polar curves. Okay. Meron tayong iba't ibang klase ng polar curves. Unahin natin ang rose curves. Sometimes they call it the petal curves. Okay. Iinom lang ako, class. With rose or petal curves, meron siyang equation na R is equal to A sine K theta o kaya R is equal to A cosine K theta, where K is a positive integer. Huh? And that K determines the number of petals if K is an odd integer. And 2K is the number of petals if K is an even integer. Halimbawa, meron tayong equation na R is equal to 3 cosine 2 theta. What is the value of K? In my equation, for the rose curves, kasi ito yung A. Ito yung function. What's the value of K?
What is the value of K? Anyone? 2 po. 2. Okay. How many petals do we have? Noche. How many petals do we have? Nasaan si Noche? Absent? Absent ba si Noche? Arvin, how many petals do we have? Ma'am, 2K po. 2K. So, how much is 2K? 2 times 2 po is 4 po. Okay, 4. Let's try to see kung 4 nga. Our equation is R equals 3 ang ating A, ano? Tapos, ang ating function ay cosine. Ang ating function ay cosine. Tapos, ang ating K ay 2. Yan ang ating given equation, ano? Let's ask for the graph. Okay. Meron kang 4 na petals. Pwede kayong mag-screenshot para makita nyo yung pagkakaiba niya once napaltan ko yung cosine ng function na sine. Dan na mag-screenshot. Pati i-analyze. Nung siya'y naka 3 cosine theta, yung 3, nagdi-denote siya nung haba nung isang petal. Tamo yung dulo ng isang petal, nag-fall sa 3. Yun yung A mo. Tapos, yung cosine na function, nag-determine na ang bawat petal ay tuhog ng axis. X-axis and Y-axis. Kumbaga, napiak yung petal ng ating axis. Once na paltan ko siya ng sine function, hindi ko pinaltan ang K, 2 pa rin ang K, ang napaltan ay function. Tingnan natin kung anong mangyayari sa 4-leaf rose natin. 4-leaf rose pa rin siya, 4 petals pa rin siya, pero ang bawat petals ngayon ay naglay sa quadrant. Tapos, touching the origin lahat. So, nababago yung tayo niya pag nabago yung function. You can make a screenshot, no? Ito yung kagalingan na yung topic ay nasa sa online. Hindi ko ito mapapakita sa inyo sa classroom kasi wala naman tayong internet sa classroom. Ay, ano bang hirap nitong ituro sa 413. Can you follow? Okay. So, yan yung ating rose curves or petal curves. Tingnan naman natin kung anong mangyayari din sa sunod nating rose curve. Ang iyo ngayong K ay 3 at pag ang K ay 3, naka-add, ilan ngayon ang number of petals natin? Noche. Hanggat hindi si Noche nakakasagot ng tama, tatawagin ko si Noche. Absent ba si Noche? Nasa si Noche, absent. Nag-leave na yata si Noche. Wala, Tricia, absent si Noche. Ala, nasa na si Noche?
Nariyan yung kanina, nabasa kong pangalan. Ayun, ay hindi. Natabunan na. Okay. K is 3. Ilang petals meron tayo? 3 siya. 3 po. 3. Very good. Let's verify that using the math way again. Ano ang ating equation? Ay, sorry. This is 2 and our K is 3, which is an odd number. Tapos, ang given kong function sa example ay naka-cosine. Okay. Ayan. Yan ang given kong example, no? Let's try to see the graph kung 3 petals na siya. O, ayan. Tingnan mo uli yung A. Yung A uli, yung haba ng petal. No? From the origin papunta dun sa polar axis, ang haba ng petal ay 2. Tapos isa lang sa petal yung tumuhog sa polar axis. Yung dalawa lying sa quadrant. Nasa second quadrant at third quadrant. 3-leaf rose siya. Anong mangyayari sa 3-leaf rose kapag yung cosine ay pinalta natin ng sine function? 3-leaf rose pa rin siya, kaya lang, instead na matuhog ng x-axis or polar axis ang isang petal, natuhog naman siya ng negative y-axis. Tapos, yung dalawa naman, nag-fall sa first and second quadrant. So, na-i-explore natin kung anong nagiging itsura ng graph the moment na mapalta natin yung ating function from sine to cosine. Kasi sa equation naman talaga, we can have either sine or either cosine. So, yung mga itsurang yan, sa problem solving natin, so solve natin ang area nun. Ngayon, ipinakikilala pa lang sa inyo ang mga curves, polar curves. So, yung padalawang polar curves, ang tawag ay limaçons. Spelled siyang limacons, pero pronounced siya as limaçons. Limaçons and cardioid. Okay. So, nahahati siya into limaçon with an inner loop. Nangyayari ang limaçon with an inner loop. Bigay muna natin ang equation. Ang equations nito ay R is equal to A plus or minus B times cosine theta, o kaya R is equal to A plus or minus B sine theta. Okay. Nangyayari ang ating limaçon with an inner loop kapag yung value ng A ay mas maliit sa value ng B. Magbigay tayo ng example. Halimbawa, meron kang R is equal to maliit ang value ng A kaysa sa B. Ayan. Maliit ang value ng A kaysa sa B. R is equal to 2 plus 3 cosine theta. Okay.
Yan ang itsura ng limason with an inner loop. Tingnan mo yung value ng A na 2. Kasi A plus or minus B. So, yung inner loop nasa kalahati ng 2. Ha? Tapos, yung 2 at saka 3, yun ang haba ng iyong limason. Kasi nasa sa 5 yun eh. Naka-cosine siya, so nasa sa x-axis siya. Siya'y positive 3 cosine theta, kaya nasa positive x-axis siya. The moment na ito'y maging negative, maliit pa rin ang A kaysa sa value ng B, naka-cosine pa rin siya, ang tendency niya pumunta lang on the other side of the x-axis, sa negative x-axis. Ganun pa rin yung haba nung yung distance pa mula sa origin hanggang dun sa dulo ng iyong limason ay naka 5. Nasa 5th concentric circle siya. No? The moment we navigate changing your sign into nasaan na yun? Undo. R is equal to ano nga yung atin? 2 minus gagawin na natin ngayong minus 3 gagawin na natin sin theta limason with an inner loop pa rin siya. Since naka-negative sign siya, bumaba siya sa negative y-axis. At pag ito ay ginawa mong plus, tataas siya sa positive y-axis. May inner loop pa rin siya. Yun pa rin ang laki ng limason mo na bago lamang ang tayo. No? That's the limason with an inner loop. Ang kanyang graph ay containing the origin. Part ng iyong graph yung origin. No? Let's have the next limason. Another type of limason is yung wala naman. Limason without an inner loop. Nangyayari ang walang inner loop kapag ka ang A ay mas malaki sa B. Pagpapalitin ko lang yung value na yun. Malaki ang A kaysa sa B. Ayan. Pagpapalitin ko din lang din ang tayo. Arian 3 at arian 2. Ayan. Ang example ko'y cosine, kaya gawin ko muna itong cosine. Okay? 3 plus 2 cosine theta. Graph. Okay. Wala siyang inner loop, kaya lang ang nakita nyo para siyang may dent, para siyang may dimple. No? At nakita nyo sa graph na yung limason does not contain the origin. Hindi part ng graph yung origin. Tapos, nakitaan nyo siya ng dent.
at wala siyang inner loop. Pwede nating idagdag dun sa ating description without an inner loop. So we can call that a limason with a dent. Parang may dimple, no? The graph does not contain the origin. Yan. Pinakikilala na sa inyo ang mga iba't ibang klase ng polar curves. At yung patatlo, ang tawag ay cardioid. Nangyayari ang cardioid kapag ka ang A ay equal sa B. Magbigay tayo ng example. R is equal to, pag-equalin na natin yan, cosine theta. No? This is A is equal to B. Gagawin lang natin equal ang ating value ng A and B. Palta natin ito ng 3 na rin. The function is cosine. Let's ask for the graph. It's a heart-shaped curve. No? Pag equal ang A sa B, hugis puso siya. Yung 3 ay na value na dodoble para sa haba ng ating limason. At yung 3, doon sumagi yung curve ng papuso sa y-axis. Nasa 3. Tapos, na doble yung haba, 3 plus 3. Naka-cosine positive, kaya nasa first quadrant. Pag yan ay nag-negative, equal pa rin ang A and B, papaling yan sa negative negative x-axis. Ganun pa rin ang laki ng heart-shaped curve natin, pumunta lang siya sa negative x-axis. The moment naging sine function ito, ayan, ini-expect mo na bababa siya sa negative y-axis, yung puso. Ayan. Ganun pa rin, yung pagkakapuso niya, masasagi niya yung 3 sa x-axis. Kanina sa y-axis kasi nasa kanan at kaliwa ang harap. Ngayon, x-axis ang masasagi kasi tutungo siya yung puso mo. No? And then, once na ito ay positive, equal pa rin ang ating A and B, tataas naman siya sa ating positive y-axis. Puso pa rin. So yan ang tawag diyan ay cardioid or heart-shaped curve. Ang Y na height ay magiging nagiging radius na sila. Okay. Yung heart-shaped curve mo contains the origin. Nasagi niya ang origin. Dumaan dun yung graph sa origin. Tandaan. Ha? Kailan yun? Padalawa. And, pwede na itong patatlo nating curve, which is the lemniscates. Equation ng lemniscates. Ang equation ng lemniscates ay r squared is equal to a squared cosine 2 theta. R squared is equal to a squared sine 2 theta. Magbigay tayo ng example. We have r squared is equal to an a value of 2 being squared cosine 2 theta. Simplify natin. 2 squared is 4 cosine 2 theta.
Let's try to see it in the graph. This time, the left side is being squared, no? Naka-squared na ang left side natin. Tapos, ang ating kanan ay 4. Two squared is 4. 4. And theta is 2 theta. Yan ang given example natin. No? Let's ask for the graph of the lemniscate. Okay. That's how a lemniscate looks like. It's a lying 8. Lagay natin sa ating notes. Lemniscate is a lying 8. Para siyang symbol ng infinity. Para madali nating matandaan. Huh? Na siya ay cosine ang function na gamit, tuhog niya ang x-axis or polar axis. Palta natin, tingnan muna natin, yung 2 squared na naging 4, yung 2, yun yung haba ng isang petal. Hindi 4, ha? Yung A ang haba. Yung A ang haba ng isang petal. Then, palta natin siya ng sine function. Saan ang punta ngayon ng graph? Kapag ka sine function na. Hindi ko binago ang A squared. 2 squared pa rin na 4. Let's ask for the graph when the function is sine. So, when the function is sine, your lying 8 will pass again through the origin, but will run through from the first quadrant down to the third quadrant. Parang siya ay symmetric sa pole. No? Hindi siya symmetric sa polar axis. Kasi pag sinabi mong symmetric sa polar axis, kung ano yung nakita sa taas, yun din na makikita sa baba. Gaya nito. Pag ito ay naka-cosine. Yan. Symmetric siya sa polar axis. What figure is found above the x-axis is the same curve sa y-axis, sa baba ng x-axis. No? Ibig sabihin, itupi mo siya sa polar axis, magko-coincide yung curve ng 8 sa taas ng x-axis sa curve ng 8 doon sa baba. Yan ang tinatawag na symmetry with respect to the x-axis. Kailan nangyayari na may symmetry sa ating polar axis? And that is the next lesson. And we call it the test for symmetry. Malaking tulong ang test for symmetry. Bakit? Since familiar na kayo sa itsura ng curve, depende sa kanyang equation, pag na-test nyo na siya ay symmetry with respect to the x-axis or polar axis, kahit hindi na kayo mag-substitute sa table of values ng theta. Kumbaga, imi-mirror image nyo na lang. Halimbawa, sa test for symmetry na test na siya ay symmetric with respect to the polar axis. Ito ang polar axis. Lumabas sa test na may symmetry siya sa polar axis. Ay nung mag-substitute ka using your table of values at na-plot mo, lumabas na ganyan siya. Kalahati nung iyong puso. Since symmetric siya with respect to the polar axis, pwedeng hindi ka na mag-substitute ng values na naririto. Iyon na lamang bubuuin yung hugis puso mo. Kasi
symmetric naman siya with respect to the polar axis. Ibig sabihin, itupi mo man siya dito, ito, magmi-mirror image siya din. No? Kung gaano kalaki yan, yun din yung ibubuuin mo din para mabuo yung heart-shaped curve mo. No? So, mangyayari yan kapag ka meron kang test for symmetry na true sa iyong equation. Let's have the first test. The first test is test for symmetry with respect to the polar axis. Alam niya ang polar axis, yung pinaka-x-axis. WRT is with respect to. Okay. Para matest, ang gagawin, replace theta by negative theta. If the polar equation is unchanged, hindi na bago, then the equation has symmetry with respect to the polar axis. Let's have an equation R is equal to 1 plus cosine theta. I-replace mo daw itong theta ng negative theta. R is equal to 1 plus cosine negative theta. Then simplify. 1 plus cosine negative theta is still equal to cosine theta. Set theta equals 30 degrees. Yung gang cosine pala. Yung gang cosine ng 30 degrees equal ga siya sa cosine ng negative 30 degrees. Makikipress niya. May calcio kayo, pakipress. Cosine 30. Same lang Cosine po. negative 30. Same ano? Same. Yes, Equal. Kaya ito, equal pa rin dyan. Ito ang naging resulta nung mag-replace tayo ng negative theta, which is the same as the given. Since unchanged, walang pagbabago, pwede nating sabihin, therefore, R is equal to 1 plus cosine theta is symmetric with respect to the polar axis. Pwede rin sabihin has symmetry with respect to the polar axis is symmetrical. Madami tayong ways para masabi yun, no? Na ang ibig mong sabihin, itupi mo man siya sa iyong polar axis, the same figure yung makikita mo sa taas ng x-axis at sa baba ng x-axis. Let's try to show the graph. So, ang ating left side ay hindi naka-squared. R is equal to, ang given natin ay 1
plus cosine theta. 1 plus cosine theta. Ayan, yan ang given natin, ano? Tingnan natin kung sa graph, symmetric siya sa polar axis. Ayun. Kaya pag nag-table of values ka, mabubuo mo ang graph na ang mga theta mo ay from 0 to 180 lang ang laman ng r theta table mo. Hindi ka na magsasubstitute ng theta greater than 180 to 360 kasi platted pa rin ang points dyan para mabuo ang puso eh. Hindi mo na masasave na ang time mo ng pag-a-assign ng theta greater than 180 to 360 kasi symmetric nga siya with respect to the polar axis. Ano man ang itsura ng curve sa taas, yun din ang itsura ng curve sa baba. Pag ikaw ay pinag-plot ng iyong graph, instead na XY table, ngayon, ang laman ng table natin, R theta table. Pwede mo ring balik-balik ta rin, theta sa taas, R sa baba. Kasi, ang laman na nito ay sasubstitutean mo na ito ng mga angle. Magsimula ka sa quadrantal angle, angles lying on the quadrants or axis. Yan. Alam mo namang ito, iisa, no? Tapos, mag-substitute ka rin ng mga angles na special. Kasi madiderive mo ang values niya. Pero nung sa test, lumabas na symmetric siya sa polar axis, kahit hindi mo na ito lagyan. Values nito. Kasi susunsunin mo na lang na yung kalahati ng puso sa taas ng x-axis, may kalahati pa siya sa baba ng x-axis. Yan ngayon ang test for symmetry kung symmetric yung iyong equation with respect to the polar axis. Sasubstitutan mo ang theta mo ng negative theta. Another test. Sa sunod na test, test for symmetry with respect to the pi over 2 axis na pwede natin tawaging 90 degree axis, 90 degree line, or the y-axis. Ang test ay replace theta by pi minus theta. Binomial siya. Okay? Ganun uli ang equation natin. Yun uling R is equal to 1 plus cosine theta. I-replace mo raw yung theta mo na yung binomial na yan. Copy your 1, copy the function cosine, and replace theta by pi minus theta. Meron ka ngayong difference of two angles. May isesend ako, may isesend akong formula na siya natin gagamitin para ma-replace natin yan at ma-simplify. This is 0, ano na tayo? 0,1. Nasaan ang GC ng 0,1? 0,1, ari. May isesend akong formula. Ayan.
at 0.5. Nasaan ang GC ng 0.5? Aray. Ayan. Ang gagamitin nating function ay cosine na naka-difference. So, kung yan ay sine, sin, cos, cosine. Since siya ay cosine, cos, cos, sin, sin. O, simplify. R is equal to 1 plus cos, 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 cos. Kung ito ay minus, siya ay plus. Tama sa formula? Tingnan. Tama ga? Yes po. Okay. Cos, cos, sin, sin. Sin pi, sin theta. Simplify. R is equal to 1 plus value of cosine pi. Ang pi ay 180. Ang cosine niya ay negative 1. Bring down cosine theta. Product ito ha. Product ito. Baka aray mapag zero mo, sala ka ha. Plus sine ng 180. Ang value ng sine 180, pwede nyong i-press sa calcu ay 0. Imo-multiply siya sa sine theta. Product din yan. Product. So, magsi-zero out ito kasi may factor na 0. Simplify. R is equal to, bring down your 1. Positive times negative is negative cosine theta. So, yung lumabas na equation ay nabago ang sign. Ang original ay naka-plus. Ang original ay naka-plus, naging minus. So, ibig sabihin, therefore, R equals 1 plus cosine theta is not symmetric with respect to the 90-degree axis. Kitang-kita naman sa graph, ayan ang graph niya, hindi symmetric sa 90-degree axis. Amo, yung nasa kaliwa ng Y, napakaliit na portion ng puso, yung nasa kanan ng Y, sobrang laki ng part ng puso. Kaya lalabas din siya sa solution ng test for symmetry na hindi symmetric sa 90-degree axis ang ating given na polar equation. Ang sunod na test, 153 na, ang sunod na test ay test for symmetry with respect to the pole. Para sa test for symmetry with respect to the pole, ang gagawin mo ay replace theta by pi plus theta. Yun uli ang gagamitin natin. R is equal to 1 plus cosine theta. Replacing your theta by pi plus theta, we will use the cosine function with the sum of two angles, pi and theta. Simplify. R is equal to 1 plus cos cos, cos cos. Kung ito ay plus, ari ay minus, sin sin. Give the value. R is equal to 1 plus,
alam natin na ang cosine pi ay negative 1 na imumultiply sa cosine theta minus, alam natin na ang sine ng 180 ay 0 na imumultiply sa sine theta. When a factor 0 is given, that will zero out. Simplify now. R is equal to, bring down your 1. Then positive times negative is negative cosine theta. Ito ngayon ang kinalabsan after ma-simplify nung mag-substitute nito, which is naiba. Kaya sabi natin, therefore, R is equal to 1 plus cosine theta is not symmetric with respect to the pole. Ayan. May mga equations tayo na symmetric sa pole, gaya nung sa lemnis cake. So, pwede natin siyang magamit. Nasaan yung lemnis cake natin? Ito. R squared is equal to 4 cosine 2 theta. R squared is equal to 4 cosine 2 theta. Oh. R squared is equal to 4 times cosine 2, and your theta is to be replaced by pi plus theta. Simplify. 4 cosine 2 pi plus 2 theta. R squared, mabibitawan na ulit. R squared is equal to 4 cosine naka-add cosine 2 theta cosine 2 theta cosine 2 pi, sorry. Cosine 2 pi multiplied by cosine 2 theta. Plus, minus, no? Minus. Pag ito ay plus, ari ay minus. Tama? And then, sin. Sine ano yun? Sine 2 pi multiplied by sine 2 theta. This is 4. How much is cosine 2 times pi? 360. Cosine 360. Press cosine 360. 1 po. 1. Multiplied by cosine 2 theta. Product yan, ha? Minus sine 360. 0, no? Sine 2 theta. Na may factor na 0, magsi-zero out na. Tapos, simplify. Bring down R squared. Product. Cosine 2 theta. Bumalik. Kasi nga, siya kanina ay symmetric with respect to the pole. Diga? Cosine 2 theta. Ating i-graph. R squared. Balikan natin yung graph. R squared is equal to, ano nga yun, ano? 4 cosine 2 theta, no? Cosine 2 theta.
Tama? Another kasama, X or 4 cosine 2 another graph. Sir. Okay.